Nako, eto na mga kaubayan, sa wakas, huli na. Nako po, at BP Sara, may matinding pasabog. Nako, yan po ang ating alamin sa video ito mga kaubayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito mga karibin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Eto po, nagte-trending po ang post na ito, no? Na kung saan, nako, si Lupin at si President Bongbong Marcos Jr. ay magkaparehas po ng suot mga kaubayan. Hindi po pinalampas ni Atty. Rowen Aguanzon ang post na ito. Sabi niya po dito sa kanyang komento, sabi ko na nga no? Sabi ko na napanood ko na ito dati. Yan. Lahat po tayo nakapanood ng eksenang ganito mga kaubayan. Huli na. Nahuli si Lupin III mga kaubayan. Okay? Sabi po dito, nagbigay ng reaksyon si former COA and COMELEC Commissioner Atty. Rowen Aguanzon matapos mag-viral sa social media ang isang meme na nagpakita ng halos magkaparehong pose, kasuotan at estilo ni Pangulong Marcos at ng kilalang anime karakter na si Lupin III mula sa seryeng Lupin III. Ayan na. Mayroon pala itong sa totoong buhay mga kaubayan, di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po dyan. Sabi po ni Redcraft, from president to news reporter to vlogger, now naging Lupin III magician. Lupin the Master Thief. Lupin Jr. Edition. Ayan. Sabi po ni Rene, Lupin is greatest love of all in cartoon anime. But the original Lupin in the Philippines, I don't know who you. Ayan. Lupin III is the great thief. Ayan. Filipino version of the heist. Oo nga no? The best Lupin. Ito talagang the best Lupin mga kaubayan. The great Lupin III. Ayan. Lupin na Lupin. Lupin the Fourth, professional coke drinker. Sabi po ni Benji. Ayan grabe po yung mga komento. The greatest thief Lupin. Puro puro po may thief, no? Yung mga keywords dito. Master thief, great thief, ayan puro ganun po mga komento nakakaumay rin basahin yung mga komento alos ganun lang Lupin. Ganun naman talaga, magnanakaw naman talaga si Lupin III, di ba? At wag din natin ikahiya, no, na magnanakaw si Lupin III, okay? Kasi yun naman talaga si Lupin III. Yan si Lupin III po ito, mga kaubayan. No, ito, ewan ko lang kung baka baka may sasalihan po sa President Bongbong Marcos Jr. na cosplay. Baka cosplay po ito at si Lupin III po ang gusto niyang i-characterize kung baga. Parang kuhang-kuha talaga ni President Bongbong Marcos Jr. si Lupin III, mga kaubayan. Anyway, ito nagbigay naman po ng opinion, reaksyon si Castro patungkol po dito sa post na ito, no, na Lupin III. Sabi po ni Yusicler Castro, mas maganda po talaga ang isang leader natin ay marunong mag-isip, marunong magdesisyon, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa buong bayan. Saan banda ng sinasabi mo ang may katotohanan? Yun lang po ang masasabi ko. Saan po banda ng mga sinasabi ni Castro ang may katotohanan? Kahit kaunting katotohanan lang po, no? Sa mga sinasabi ni Yusicler Castro. Parang, ay nako. Parang ang hirap mong paniwalaan ngayon, ito pong naging kapitan, ito pong naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po ni Gina, Captain of the sinking boat. Ayan. Sabi naman po ni Raul, tama, dapat marunong mag-isip at magdesisyon, kaso puro sablay, ayun lang. Dapat talaga mag-isip siya ng mabuti para sa bayan sa malaking problema ng bayan na hinaharap ngayon na bayan ang unahin niya pero bakit nandoon po sa ibang bansa? Okay?
And that is the exact opposite of BBM, totoo, no? This is the exact opposite, no? Ito po yung kabaliktaran ni President Bongbong Marcos Jr. Yung sinasabi po ni Yussi Clara Castro. Paano yung nag-isip para sa taong bayan? Yan, tanong nga. Paano nga yung marunong magdesisyon ng tama para sa bayan? Lugmok ang bayan ngayon, no? Naghihirap ang bayan ngayon. Sabi po ni Julius, ang tanong, ramdam ng taong bayan? Hindi ramdam kasi wala namang ganun eh. No? Wala namang ganun pangyayari kaya hindi po ramdam. Okay? Sabi ni Edwin, tama kaya pala daming hinatiran ng maleta, hindi niya sinarili. Pwede, di ba? Pero mga buhaya rin yung mga Hindi taong bayan, kung taong buhaya po yung binigyan eh. No? Hindi na nga tao, buhaya talaga eh. No? Sabi po dito ni Madrigal, pag gusto kong tumaas dugo ko, pakikinggan ko ng salita niya. Ayun, success. Ayan. Kung gusto nyong magalit buong araw, pakinggan nyo. No? Basahin nyo yung mga komento ni Claire Castro. Sabi po dito ni Kuya Don, yawa jud ning Claire ba? Yawa jud. Sana nga, pwede na bang lumaktaw sa 2028? Hindi pwede. Hindi po tayo pwede mag-fast forward mga kababayan patungo ng 2028, no? Kailangan natin pagdaanan to para at least magkaroon naman ng lesson sa ating gobyerno, no? Sana lang yung mga susunod na maging presidente ay hindi na po gawin yung mga ginagawa ng mga Marcos. Opo. They are not a good example. They are not a good example for leadership, mga kababayan. Parang wala nga ganun yata eh. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibi natin? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin itong si Vice President Sara Duterte. Pasok pa. Latest na impeachment, meron silang sinasama pang iba na yung si Madriaga. Ano po ba ang kwento sa likod nito? Oo. Si Madriaga ay kinasuhan ko ng perjury dahil hindi ako papayag na itulad nila ito doon sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita nyo yung ICC case, ang mga unang sinabmit doon ni Trillanes ay si Las Cañas at si Matubato. Kasi galing yun dito, di ba, sa atin sa Pilipinas. Meron silang hearing, pinabayaan sila ni PRD na magsalita, nagsalita sila, nagpa-interview sila, ganon. Pero hindi question yung credibility nila. Parang tinanggap na lang ng lahat na totoo yung sinasabi ng witnesses. So dito, pagdating kay Madriaga, nag-file kami ng perjury kasi sinasabi namin, walang katotohanan lahat ng sinasabi niya. At ito yung aming mga ebidensya, bakit namin nagsusuporta sa sinasabi ko na hindi totoo yan. Makikita nyo, actually 6 nga pala no? May 3 akong hindi pinangalanan. 1, 2, 3, tapos Makabayan, BBM, Pink Yellow. Meron pang 3. Makikita nyo, sa mga lumalabas na news items, sinasabi bagman, sinasabi aid, sinasabi civilian intelligence agent. May mga ganun sila na words na hindi mo makikita doon sa affidavit. So bigla na lang siyang may narrative na sila. Bakit? Kasi kung makikita ninyo yung Madriaga affidavit, lumabas yon pagkatapos na ma-dismiss ng Supreme Court ang impeachment. Yung una nilang impeachment noong 2025. Yung una nila. Kasi doon sa kwento nila, wala silang, kumbaga, whistleblower. Kasi lahat ng kanilang ebidensya, kinuha lang nila at sila lang yung nagsasabi, mali ito. Sila lang yung nagsasabi. Wala ni isang tao silang hawak na nagsasabi, uy, kinuha yung pera, uy, hindi totoo yan. Wala silang ganon. So ang ginawa nila, dinagdagan nila ng isang Madriaga na hindi totoo ang sinabi at sinasabi nila, ito yung missing link ko, si Madriaga.
So sa ibang araw, pwede natin pag-usapan pa isa-isa yung affidavit ko kay Madriaga na hindi ko kilala yung taong yan. Hindi ko man lang nakausap yan ng kahit ano. Tapos, Connect na natin. Connect na natin. Diba? Itong si Whistleblower. Madriaga, ano? Oo. Reputation-wise or credibility-wise, meron ding isang grupo ngayon na nagsasalita patungkol sa corruption, and we are talking about 805 billion in total ng na-deliver daw nila sa mga congressmen at saka sa mga mangilan-ngilang senador. Mhm. So, anong masasabi nyo doon na parang kayo, grabe yung paghahanap nila ng ebidensya, mantakin mo 3 taon na halos inuurot-urot nila ito hanggang makarating dito sa impeachment. Samantalang ito, yung kung hindi kayo updated, VP may mga dating membro ng AFP na lumabas, nagdi-deliver daw sila ng mali-malitang pera at documented. May mga pictures sila, may mga proof sila. Pero bakit parang hindi ito binibigyan ng priority Oo. ng gobyerno ngayon? Napansin ko na yung gobyerno, hindi sila seryoso sa anti-corruption program nila. Kasi kung makikita mo, pinakita natin, diba, na yung impeachment ko, lahat yung ebidensya na yon, sila lang ang kumuha, sila lang ang gumawa, sila lang ang nagsabi, mali ito. Pero pagdating dito sa kabila, sa mali-maletang pera o tinawag nila na basura, walang in aid of legislation doon. Si Zaldico, on his own, ito yung nalalaman ko. Si Gutesa, nagsalita siya, ito yung alam ko. Itong 18 na dating security personnel ni Zaldico, na ordinaryong mamamayan, walang kapangyarihan, alam niyang kakasuhan siya, alam niyang hahabulin siya, alam niyang papahirapan pamilya niya, alam niyang posible siyang patayin, nagsabi ng kanilang nalalaman. Hindi ko kilala to ha, walang makakapagsabi dyan sa kanila na kinausap ko sila o nakita ko sila o kinita ko sila. Kahit man yung mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa nila. Ito, mga ordinaryong tao na nagsabi, ito yung alam namin sa korupsyon eh. Pero makikita nyo, sobrang tahimik nung gobyerno. Wala man lang silang, we take this seriously and we will look into the allegations, we will check the documents, we will look into the photos. If these are real, walang ganun. Ang lumalabas lang, ay naku, mga dishonorably discharged yan. Ay naku, pakawala yan ng mga Duterte. Ay naku, si Zaldico ba pakawala namin? Si Zaldico kasama nila yun, diba? Siya yung Shiminet, diba? Sa kanya galing yun. Yung Shiminet. Kay Zaldi galing yun, against me. Pakawala ba namin yan? Si Guteza, wala man nakakilala dun sa kanya. Paano naging pakawala namin? So, sa mga ganon, kapag tinatamaan si Martin Romualdez, si BBM, yung administrasyon, kung sino man yung mga tumanggap ng mali-malitang pera, hindi nila siniseryoso. Iniisang tabi nila, siniset aside nila na para bang baliwala. Ang ginagawa nila, inaatake nila yung notaryo, inaatake nila yung kung sino yung tao, hindi man lang nila binabanggit yung sinabi ng tao. Meron ba itong katotohanan? Dahil 18 na ito, na ordinaryong mamamayan na nagsasabi, ginawa namin ito. Naghatid kami ng pera sa mga taong ito. Wala, tahimik. So makikita mo, seryoso ba talaga ang gobyerno sa anti-corruption? Hindi. Wala. Wala silang pakialam. Kasi tatamaan sila doon sa mga katotohanan na sinasabi. Kasi paano mo ba masabi na merong ulterior motive yung mga nagsasalita? Ano bang, what will they gain if they speak about what they know? Diba? Wala naman Hindi man yan tatakbo sa eleksyon, hindi yan mananalo. Hindi naman yan, kunwari magsasalita kontra sa katiwalian sa administrasyon, ay mabibigyan ng medal. Wala silang makukuha dyan sa ginawa nila.
So doon pa lang mag-iisip na sana yung gobyerno, di ba? Itong tao ito, walang motibo ito para magsalita ng kung ano yung nalalaman niya sa katiwalian. Pero nagsalita pa rin siya. So ibig sabihin, merong truth dyan. Pero para sa gobyerno, para sa administrasyon, paninira lang yan. Ang lihis lang yan sa ICC investigation. Yun pa yung sinasabi nila. Pero ang alam mo, exciting yung sinabi ni VP yung next week daw, kay Madriaga naman ang pag-uusapan. Ibig sabihin, may next week. Yeah. Ang ibalik ang tapang at malasakit. Binabalik na nga natin ba? Yeah. Oo. Magiging regular program na yan. Ang palagay ko, napakaganda nito Napakaganda nitong opportunity na to kasi So yan mga kaubayan, napakinggan po natin si Vice President Sara Duterte na talagang matitindi po ang kanyang pinakawalang mga pasabog dito. Ito ay dito lang po natin malalaman to sa programa nila. Kaya abangan din po natin yung programa na napakaganda po. No? Kasi ito, kung dati, di ba, pinapabayaan lang ni Vice President Sara Duterte na sirain siya, birahin siya, no? Banatan siya ng banatan. Ngayon parang may venue na, no? Para makasagot si Vice President Sara Duterte sa mga ginagawa nilang mga akusasyon laban sa kanya, sa mga ginagawa po nilang paninira laban po sa kanya. Eto na po yun mga kabayan. Abangan pa po natin yung mga episodes nila. Alright So yan mga kabayan, ano po inyong opinion, reaction? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like at i-share po ang video ito. Malaking tulong po yan mga kabayan. Maraming salamat po.